I pray, may our Sovereign Lord bless the reading and hearing of His holy and infallible word. Amen. Paul, the converted Pharisee. Ngayong umaga po ay pag-aaralan natin ang isang buhay na nagbibigay linaw sa tunay na kahulugan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ito'y walang iba po kundi ang buhay ni Pablo. Kung meron man pong naniniwala na ang kaligtasan ay bunga o dulot ng mabubuting gawa at sariling katwiran, ang kwento po ni Pablo ay isang matibay na argumento laban sa paniniwalang yaon. Bago po kasi siya makakilala kay Kristo, si Pablo po ay hindi naghahanap sa Kanya. Sa halip, aktibo po siyang lumalaban sa ating Panginoong Hesukristo. Paano po niya nilalabanan ang ating Panginoong Hesukristo? Inuusig po niya ang iglesia. Galit siya sa mga tapat na tagasunod ng Panginoon. At labis po ang pagtitiwala sa sarili niyang relihiyosong pagsisikap. Di ko po alam kung napansin nyo doon sa ating scripture reading, sabi niya, his very own testimony, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. Maaaring inaakala niyang tama ang kanyang ginagawa, ngunit sa katotohanan po ay mali ang kanyang pagkaunawa. Hindi po ayon sa tamang pagkakilala, kagaya na rin po ng mababasa natin sa sulat niya sa Roma, Kabanatang 10. Subalit sa gitna po ng kanyang kasamaan, sa gitna po ng kanyang pagiging bulag sa katotohanan, hindi po siya iniwanan ng Diyos. Tinawag siya, hindi dahil po sa karapat-dapat siya, kundi dahil sa masaganang habag at mayamang biyaya ng Diyos. Sa daan po patungong Damasco, marahil ay alam na ninyo ang kwento, si Kristo ang personal na nagpahayag ng kanyang sarili at kanyang ginawang malinaw na siya na si Pablo ay hinirang niya. Ang kaligtasan po niya ay malinaw na hindi bunga ng sarili niyang pagsisikap, kundi isang makapangyarihang demonstrasyon ng biyaya ng Diyos. Biyayang sinimulan, biyayang isinakatuparan, at biyayang pinananatili ng Diyos mismo at ng Diyos lamang. Napakasarap ulit-ulitin yon. Kung bakit nananatili tayong lumalapit sa Diyos at hindi lumalayo o palayo, yan ay dahil sa biyaya niya. Ang biyaya niya ang naglapit sa atin sa Kanya, at ang biyaya niya ang nagpapanatili sa atin. Kung iiwanan tayo ng Diyos sa sarili natin, mas pipiliin nating mapa sa ibang kalagayan at mapa isang ibang lugar kaysa sa ang lumapit sa Kanya at sumamba kasama ng mga kapwa mananampalataya. At sa buhay po ni Pablo, makikita natin ang isang malinaw na patotoo na pahapiyaw na nating binanggit noong isang linggo. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Si Pablo ay malinaw na patotoo niyan. The just shall live by
faith. At patunay po dyan ang sarili niyang testimonya na nang katagpuan po siya ng Panginoong Jesucristo. Ayon sa Acts 9, siya po ay kasalukuyang hindi umahanap nang katagpuin siya ng Panginoon, siya po ay kasalukuyang sumisilakbo pa sa galit at sa mga pagbabanta at sa pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon. Walang dahilan para umiba siya ng direksyon. Walang ibang paliwanag tayong makikita maliban na ang intervention ng Panginoong Diyos. Our Lord, Sovereign God, arrested Paul. Dumating siya sa buhay ni Apostle Paul sa mga panahong walang pakialam si Paul sa kanya. Now, in Galatians 1:13-14, Paul recounts his past. According to him, he was consumed by rage. He was actively persecuting the church and doing everything possible to silence the message of Jesus. He was not searching for God. He was resisting God. Though deeply religious and strictly devoted to the Jewish tradition, Paul remained blind to the truth. Verse 13 says, "Ye have heard of my conversation in time past," or my former life in the Jewish religion. Now here, Paul reminds us that his past was no secret. Ye have heard of my former life. Bantog si Paul, hindi sa magandang bagay. Bantog siya sapagkat siya ay tagausig at pumapatay ng lahat ng mga tagasunod ni Kristo. He was, no doubt, he was fully committed to Judaism. He was passionately zealous for the law. And again, he was widely known for it. But more than that, he was a fierce enemy of the church. Hindi po lamang siya hindi sumasang-ayon, hindi lamang siya tumututol sa mga pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Marahas niya silang inuusig. Ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang kung pwede ay wasakin niya ang iglesia. Yan ang kanyang ultimate goal. Wawasakin ko ang iglesia ng Kristong ito. Now the word he uses, wasted or destroy, how that beyond, verse 13, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. Now that word is portheo in Greek. And that word implies a deliberate, systematic attempt to wipe the church off the map. Ganong katindi ang sumisilakbong galit sa puso ni Paul nung hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon. Ayaw niyang may matirang kahit isa na tagasunod si Kristo. In short, Paul was a destroyer. He was not a seeker of God. And yet, this is the very man God chose, I'm telling you, to proclaim the
gospel. Brothers and sisters, Paul's story is a powerful testimony that no one is beyond the reach of His grace. If God can transform a self-righteous, persecuting Pharisee into a faithful gospel preacher, He can redeem any man, no matter how far they have gone. Ngayon, dito po sa Galatians 1:14, sinabi naman ni Paul na mas mabilis siyang natuto at umabante sa relihiyong Judaism kaysa sa mga kaedad niya. Buong puso niyang sinunod ang mga tradisyon ng kanyang mga ninuno at ginawa ang lahat para ipagtanggol at ipaglaban ang mga ito. Verse 14, and I profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. Pero sa kabila po ng kanyang kasipagan at pagiging tapat sa kanyang relihiyon, hindi siya nailapit nito sa Diyos eh. Hindi. Relihiyoso siya, pero malayo sa Diyos. Sa halip na mapalapit sa katotohanan, lalo pa po siya lumayo eh. Muli, ipinapaalala po nito sa atin na ang pagiging relihiyoso, ang pagiging deboto ay hindi garantiya ng kaligtasan. Pwedeng wala tayong mintis sa mga pagsamba. Aktibo mong ginagampanan ng ministeryong inilaan sa iyo. Pero napaka-posibleng yung puso mo ito, yung tuyo at walang kasigla-sigla pagdating sa mga bagay ng Diyos. Para tayong isang robot na sumusunod lang, kumikilos lang pero walang damdaming naaakit sa Diyos. Marami, kahit sa ating kalagitnaan, ang gayon ng kalagayan. Sumasabay sa agos, pero walang personal na uhaw sa kanyang salita at pananabik sa pakikipagulayaw sa kanya. Ang pinakahuling panalangin na nagawa mo ay yung kanina. Nung nanalangin tayong sama-sama sa buong linggo, nakatapos ka ng serye ng telenovela. Sa buong linggo, natapos mo ang lahat ng iyong trabaho. Pero wala kang naging sandali ng pakikipag-ugnay sa Diyos. Panahon para ating isaalang-alang ang ating kalagayan, kaugnayan sa Diyos. Dahil muli, you can be as religious as can be and be lost and die and go to hell. Mga kapatid, pakatandaan po natin na ang tunay na pagbabago ay nangyayari lamang kapag ang Diyos at ang Diyos na ang kumilos sa ating puso, ang Diyos na ang kumilos sa ating kalooban. Baka yan ang hindi mo pa nararanasan. Baka yan ang hindi pa natin talaga nararanasan. Lalo na yung mga lumaki na sa simbahan. Baka yun ang wala. Yung masasabi mo na kinilos talaga ako ng Panginoong Diyos. Palapit sa Kanya, tungo sa kaligtasan. Now, aside from the life and testimony of Paul, which we are now considering, we also have the conversion experience of George Whitefield to reflect upon, which powerfully reveals the transforming power of the gospel and the grace of God. George Whitefield was born in 1714
in Gloucester, England. He was raised in a religious environment. And as a student at Oxford, he joined the Holy Club. Siguro, holier than thou club. Pwede rin. Holy Club with John and Charles Wesley. A group committed to rigorous spiritual discipline. Whitefield fasted regularly, prayed intensely, and even refused to eat certain foods to mortify his flesh. He was deeply committed to religious practice, but inwardly he felt spiritually dead. Patay na patay sa loob. Yun yung iilan sa mga Tagalog na natutunan ni Pastor Brad Collingwood. Patay na patay sa loob. Double dead. Idadagdag niya. Now, George Whitefield's turning point came when he read a book by Henry Scougal titled The Life of God in the Soul of Man. In that book, Scougal wrote that true Christianity is not about external behavior, but about the indwelling life of Christ. That line struck Whitefield like lightning. He later wrote, I must be born again or be dumb. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya at na-realize niya at seryoso niyang sinaalang-alang, kailangan akong makaranas ng kapanganakang muli o ako ay tuluyang mapapahamak. Alam niya, naintindihan niya na ang malaking pagkakaiba ng isang outwardly religious. You have the form of godliness, but you have denied the power of it, thereof. At naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng buhay sa loob at alam niya sa sarili niya, yun ang wala ako. The life from within. Oh, Panginoon, quicken me. Give me life. Cause me to experience the new birth. Now, this realization led him to deep conviction. He stopped striving through religious effort and began seeking Christ alone for salvation. And after a period of intense spiritual wrestling, Whitefield experienced the new birth. He described it as a moment when his heart was flooded with peace and joy, and he knew he had been forgiven. Now, those are the wonderful things, those are the graces we cannot manufacture on our own. We cannot generate joy and peace and contentment and thirst for God. Meron ka na ba nito? Yun ang tanong. Na mula noon, ang pangangaral po ni Whitefield ay nakatuon sa kahalagahan ng muling kapanganakan. Paulit-ulit niyang ipinangaral ang mensaheng kailangan kayong ipanganak na muli. Sobrang dalas niya itong naipangaral niya ito 3,000 beses. Sapagkat napaka-religious, lalo na nung panahon na yon ang England. Pero ang daming ligaw. Nang tanungin po siya kung bakit niya ito laging inuulit. Bakit pa palagi niya na sermon mo? Simple po ang naging sagot ni Whitefield. Dahil kailangan kayong ipanganak na muli. Amen?
So, ang pinaka-logical na tanong na dapat isunod dito, ikaw ba'y pinanganak na muli? O baka ikaw ay relihiyoso lamang pero ligaw. Relihiyoso pero patay pagdating sa larangang espiritual. Amen? Ako po'y humahanga at nakakatuwa yung energy ng mga young people, mga estudyante natin sa Tagaytay. We willingly or unwillingly, we had to be with them for the longest week of my life. Biro lang. Ay gabing-gabing natutulog. Minsan hindi natutulog. At ang aga-agang nagigising. Kami nauubusan, ng lakas, pero sila malakas. Pero pansinin ninyo, bagamat nakakatuwang makita yung ganyang energy sa ating mga young people, kaya palang gumising ng 3:00. Pero haven't you noticed, pagdating sa mga bagay ng Diyos, walang energy. Dinadrag ang sarili. Yan ang ibig nating sabihin. Verse 15, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen, immediately I conferred not with flesh and blood. Sinasabi po dito sa Galatians 1:15 na ang plano ng Diyos para sa atin ay nagsimula bago pa natin siya makilala. Ayon kay Pablo, pinili na siya ng Diyos mula pa sa kanyang kapanganakan at tinawag siya sa pamamagitan ng biyaya. Hindi dahil sa kabutihan niya, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos. Ibig pong sabihin, kahit ano pa ang nakaraan natin, hindi tayo disqualified sa plano ng Diyos. Oh, clearly, brothers and sisters, it was God's sovereign choice. It was not in any way Paul's idea. But when it pleased God. Kaya kahit po pala sa panahong naliligaw po tayo noon, gumagawa na pala ng paraan ng Diyos para ilapit tayo sa Kanya. Ang pagtawag po ng Diyos ay nakaugat sa Kanyang plano. Ang pagtawag po ng Diyos ay nakaugat sa Kanyang kalooban. At kapag ka po dumating na ang tamang panahon, tinatawag niya tayo sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Amen? Kahit ang layo-layo niya, ang haba ng kamay ng Diyos, kaya kang abutin. Kahit ang layo-layo natin. Isang paalala po ito, muli, na ang kaligtasan ay nakasalalay hindi sa ating mga gawa, kundi sa Kanyang pag-ibig at sa Kanyang kalooban. Now when Paul says that God was pleased to reveal His Son in me, he's not talking about a mere intellectual discovery or theological insight. This is not the result of study, tradition, or human persuasion. It's a supernatural unveiling, a divine act where Christ is made known within Paul, not just to Paul. Passive si Paul sa lahat ng ito. Ang gumagawa ng action is someone else. Ang nagtatanggal ng blinder is someone else. At may pangalan siya, He's the Holy Spirit. Minsan ang tawag po natin dito sa theology ay effectual calling. The effectual calling of God. Ang makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu sa pag-akay sa mga hinirang niya tungo sa kaligtasan. Hindi po ito
basta tumutukoy sa pangkaraniwang pakikinig at pangangaral lamang. Ang effectual calling ay tumatagos sa puso. Maraming beses mo nang narinig ang gospel, pero wala lang ito sa iyo. Pero pagka dumating na yung panahon na ikaw ay tatawagin na ng banal na Espiritu, tatagos ito sa iyong puso. Magkakaroon ng buhay ang dating walang kwentang mga salita para sa iyo. Ito ang sandali kung kailan inaalis ang blinder o tagabulag sa mata at ang makasalanay na nakakakita ng kaluwalhatian ni Kristo sa pamamagitan ng espiritual na paningin. Nawang karanasang pong ito ni Pablo ay sumasalamin sa sinasabi niya sa 2 Corinthians 4:6. In Filipino, yamang ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagningning sa aming puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Oh, mga kapatid, mananatiling madilim ang lahat hanggat hindi iniuutos ng Diyos, let there be light. Magningning ang ilaw sa madilim na puso. Mananatiling matigas ang puso hanggat hindi nagkakaroon ng liwanag. Yung iba, hindi naiintindihan yun eh. Bakit ba ako? Now, we do understand na may mga pagkakataong matamlay tayo sa larangang espiritual. Pero kung ito'y nagpapatuloy at walang patid, yan yung panahon na dapat nating isaalang-alang ang payo ni Paul, examine yourselves. Whether you be truly in the faith. Baka nagpapanggap lamang ang marami sa atin, pero hindi tunay na nakakilala. Brothers and sisters, this is not self-generated faith. It is God's shining light into the dark heart, revealing Christ not just as Savior, but as the very center of one's new identity. I no longer exist. Christ lives in me. Hindi na ako ang nabubuhay. I no longer live. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Not my will, but thine be done. Gayon na ang nagaharing diwa sa loob natin. Now, this kind of revelation is deeply personal and transformative. It's not like merely learning facts about Jesus. It's encountering the living Christ in such a way that your entire being is changed. Paul, once a persecutor of the church, becomes its most passionate preacher of the gospel. That radical is the change. Now, that's not education, it's regeneration. Amen? Hindi na aaral yun. Verse 15, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace, 16, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen. Kapasinin po ninyo, ang pagtawag po ng Panginoong Diyos kay Pablo ay may layuning nakatugon sa pag-abot naman sa iba. Napansin po ba ninyo yan? Ang kapahayagan po ni Kristo sa kanyang buhay ay hindi lamang para sa kanyang personal na kaligtasan, kundi upang matapos ito ay ibahagi naman niya ang ebanghelyo sa iba. Ipinapakita nito sa atin mga kapatid na ang paghirang ng Diyos sa kaligtasan ay laging may kasamang purpose. Ang mga tinatawag niya ay siya ring isinusugo niya. Kailan ka huling nagbahagi ng gospel? Kailan ka huling nagpatotoo tungkol sa iyong kaligtasan? Sa katrabaho mo,
Alam ba nilang Kristiyano ka? Sa suki mo sa palengke, sa regular mong sinasakyang driver, sa mga nakakasalamuha mo, tayo po ba ay aktibong nagbabahagi nito? Dahil tungkulin natin yan. Lahat ng umaten ng National Student Convention, balik tayo sa mga kabataan natin. Kung walang paksa kundi yun. Pag-uwi, yun ang topic. Pag-alis, yun ang topic. Hanggang pag-uwi, yun ang topic. Habang nilalanta ka ng matinding napakasarap at napakainit at kumukulo pang bulalo. Wow! May natutunan kaming isang kainan ng bulalo na hindi kayang tapatan ng maraming bulaluhan sa Tagaytay. Bakit pagka ganun? They volunteer the story. And they love to tell and hear it over and over again. Pero pagdating sa gospel, bakit tamemi tayo? Ang yayabang natin sa alam natin. Pero bakit hindi natin to binabahagi sa iba? Gaya na rin po mga kapatid ng ating mababasa sa Romans 10:14-15. Those whom God calls, He also sends. Ang mga sumasampalataya at isinugo ng Diyos ay dapat mangaral upang ang iba ay makarinig, upang ang iba ay maniwala at ang ubang iba ay maligtas. Di ba yan ang karanasan mo? May nag-abala na ibahagi sa iyong ebanghelyo kaya ka nakakilala. Mag-abala ka din. Mag-abala rin tayo na ibahagi naman ito sa iba. Malinaw po na ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang para tanggapin at sarilinin at i-enjoy. Ito po ay para ibahagi sa iba. Now please notice the latter part of Galatians 1:16. Immediately I conferred not with flesh and blood. Nang sabihin po ito ni Pablo, ang binibigyang diin niya ay ang katotohanan na ang ebanghelyo na kanyang ipinangaral ay hindi niya natutunan mula sa tao. At hindi rin siya humingi ng pahintulot at tugubilin mula sa sinuman. Ang mensahe ay direktang ibinigay po sa kanya ni Kristo. Ang pinapakita po dito ay ang prinsipyo ng sola scriptura. Ang ebanghelyo ay hindi likha ng tao, kundi kapahayagang galing sa langit, kapahayagang mula sa Diyos. At ito'y sapat, kompleto, para sa ating lubos na kaunawaan pagdating sa usapin ng kaligtasan o maging pagdating sa usapin ng Kristiyanong pamumuhay. Now moving on, let us read verse 17. Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me, but I went into Arabia and returned again unto Damascus. Then after 3 years I went up to Jerusalem to see Peter and abode with him 15 days. But other of the apostles saw I none, save James the Lord's brother. Now the things which I write unto you, behold, before God I lie not. Afterwards I came into the regions of Syria and Sicilia. After Paul encountered Christ, he did not rush to Jerusalem to seek approval from the apostles. Instead, he withdrew to Arabia, a quiet, hidden place where he most likely spent time alone with the Lord, as also hinted in Galatians 1:12. It was like a desert seminary. Amen? A season of deep spiritual formation.
Only after 3 years did he visit Peter, and even then, he stayed just 15 days. He saw no one else but James. Paul insists that this account is true. Sabi niya, behold, before God, I lie not. Ang sinabi ko sa inyo ay totoo. Now, why does it matter? Because it shows that this message was not shaped by human influence. It came directly from God. Oh, sometimes, brothers and sisters, before God sends us out, He draws us in. He works in silence, away from applause, to shape our hearts. Minsan nangyayari yung pagkilos at pagtawag sa iyo ng Diyos pagka binigo ka na muna sa mga pangarap mo. Minsan pa nga nangyayari yan sa mga panahong meron tayong dinaramdam. Sa panahong dama natin ang kawalan, o di kaya naman ay sa panahong iniwan tayo ng karamihan. Sa panahong walang-wala tayong lakas at maipagmamalaki. What matters most is not who we impress. It's who we belong to. Amen? Sa dulo, yun po yun eh. Malingkot pagka nakakaranas ka ng rejection mula sa iba. Pero minsan yun ang kailangan natin eh. Na hindi natin kukunin ang ating identity mula sa ngiti at palakpak ng ibang tao. Sa Kanya lang. Amen? And when God calls, He equips us with truth that does not need the world's validation. Amen? Alam ninyo, increasingly, ito nagiging norm, lalo na sa panig ng mga those who are in the pastorate, paramihan ng letter sa dulo ng pangalan nila eh. Para bagang yun yung kailangan mo para maging mabisa kang tagapangaral at lingkod ng Diyos. Hindi nasasapatan eh. Kailangan meron kang THM, meron kang doctorate in theology, etc. Again, ad infinitum. Now, bagamat hindi yun mali sa sarili niya, pero dapat klaro sa bawat isa. Sa bawat isa. Ang tamang validation na nagbibigay ng tunay na saya nanggagaling sa Diyos. Amen po ba? Oh, let them say what they want to say. Sapat na alam mo that you are bringing pleasure to your Creator, Savior, and Lord.